Sa panahon natin ngayon, kung saan mabilis ang pagbabago at patuloy na umuusbong ang ating lalawigan, may mga katanungang gumugulo pa rin sa ating isipan. Paano tayo makakasabay sa agos ng panahon nang hindi nalilimutan ang ating pagkakakilanlan at pinagmulan? Ako, si Jasmine Claire Ramento mula sa San Isidro National High School, bumabati sa inyo mga kaguruan, mga hurado at manonood na mapagpalang araw. Ngayon, nais kong dalhin kayo sa isang paglalakbay hindi lamang sa ating kasaysayan, kundi sa kung paano huhubugin ang ating pagkakakilanlan at kinabukasan gamit ang mga aral na iniwan ng ating dakilang ama, Manuel L. Quezon. Madalas nating naiisip si Pangulong Quezon bilang isang dating pinuno ng ating bansa at pinagmulan ng pangalan ng ating lalawigan. Ngunit, sino nga ba talaga siya at ano ang kanyang itinatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino, lalo na sa bayang kanyang pinagmulan at isa sa kanyang pinahalagahan, pinaunlad, pinrotektahan at minahal? Ang probinsya ng Quezon. Madalas nating naiisip at alam natin na si Pangulong Quezon ay ispuno ng adhikain at nagsulong ng mga batas para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang kanyang katapangan at nasyonalismo ang nagbigay daan upang siya'y tawaging ama ng wikang pambansa. Higit sa lahat, buong puso niyang ipinaglaban at pinayabong ang wikang Pilipino. Isang mahalagang armas upang mapaunlad natin ang sariling atin. Bukod sa paggamit ng wikang Pilipino, nararapat din nating tangkilikin ang mga produkto o yamang mayroon tayo sa kasalukuyan. Una na rito ang ating agrikultura. Dito sa atin ay sagana tayo sa produksyon ng iba't ibang produkto, gaya na lang ng bigas, niyog, mga lamang dagat at marami pang iba. Sa pamamagitan ng teknolohiya o makabagong paraan, mas mapapadali at magiging maayos ang daloy ng produksyon at hanap buhay ng mga tao. Sa pamamagitan nito, mas mapapayabong natin ang ating agrikultura. Ikalawa, nararapat din nating ipagmalaki at mas paunlarin pa ang mga festival sa ating lalawigan na tinatangkilik ng karamihan. Halimbawa na lamang nito ang buling-buling sa Katanawan, pahiyas sa Lukban, at ang nagpupugay sa ating pangunahing produkto, ang niyog-yugan. Ipinapakita nito ang matibay na paniniwala at pagiging malikhain ng mga mamamayan na nagbibigay ng kulay sa ating lalawigan. Panghuli sa isa sa pinakamahalaga na dapat nating pausbungin palalo ay ang ating turismo. Sa pamamagitan ng social media at modernong likha, matagumpay nating bubuhayin at mas tatangkilikin ang mga natatanging yaman ng lalawigan ng Quezon. Gaya na lang ng mga sikat na pasyalan tulad ng Kamay ni Jesus sa Lukban na tinaguriang Healing Church na mahigit 300 hagdan, Malagonlong Bridge sa Tayabas na isang makasaysayang tulay na itinayo pa noong panahon ng Espanyol at marami pang iba. Agaw pansin rin sa mga turista ang mga dalampasigan ng lalawigan dahil sa puting buhangin at malinaw na tubig na nakakatulong upang mas makilala ang mga yamang mayroon tayo. Ang mga ito hindi lamang nagpapakilala sa ating kultura, kundi nagpapayabong din ang kita ng mga Quezonian. Dito mas naipapakita natin na hindi lamang malalaking infrastruktura ang sukatan ng pagbabago, kundi sa patuloy na paggamit ng makabagong estratehiya, kagamitan at teknolohiya sa maayos at tamang paraan na naghahatid ng kaginhawahan, oportunidad at maayos sa pamumuhay ng bawat mamamayan ang tunay na nagpapakita ng maunlad na pagbabago. Sa iniwang legasiya ni Pangulong Quezon, patuloy niyang itinatak sa atin ang kanyang pangarap na hindi tayo maiwan sa agos ng panahon. Kaya gamit ang ating yaman, talino at pagkakaisa, patuloy nating buhayin ang ating lalawigan, hindi lamang para umunlad, kundi para maging isang inspirasyon sa buong bansa nang hindi nalilimutan ng ating pagkakakilanlan at ang kontribusyon ng umukit ng kasaysayan. Manuel L. Quezon. Ating bayan, ating kayamanan. Quezon, tayo na sa
sa pag-unlad at kasaganaan. Maraming salamat po.